The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Since the Passover of the Jews was near, Jesus went up to Jerusalem. He found in the temple area those who sold oxen, sheep, and doves, as well as the money changers seated there. He made a whip out of cords and drove them all out of the temple area with the sheep and oxen, and spilled the coins of the money changers, and overturned their tables. And to those who sold doves, he said, "Take these out of here, and stop making my Father's house a marketplace." His disciples recalled the words of Scripture, "Zeal for your house will consume me." At this, the Jews answered and said to him, "What sign can you show us for doing this?" Jesus answered and said to them, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up." The Jews said, "This temple has been under construction for 46 years, and you will raise it up in 3 days?" But he was speaking about the temple of his body. Therefore, when he was raised from the dead, his disciples remembered that he had said this, and they came to believe the Scripture and the word Jesus had spoken. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please all be seated for the homily. Logic. Kung ang ating obispong si Bartolome Santos Jr. BD ay nasa katedral ng Iba at ang arsobispo ng Maynila ay nasa katedral ng Manila, ano ang katedral ng Santo Papa? Yan. Katoliko nga kayo. May sumagot, Rome. Rome long? Hindi ho sa Vatican. Hindi ho sa St. Peter's Basilica. Because St. Peter's Basilica was built years later. Oh, meron ng alert sa mga cellphone nila na parating na ang bagyo. Naririnig ko ang cellphone. Huwag niyo pong isipin na ang St. Peter's Basilica ang katedral ng Santo Papa. Mali. The St. Peter's Basilica is in honor of the burial site of St. Peter. Dahil nasa ilalim ng pinaka-main altar ng St. Peter's Basilica ang catacomb where St. Peter was buried. At nandun po hanggang ngayon ang kanyang mga buto. That is why we take it literally when it is said, "And you, Peter, you are rock. And on this rock, I will build my church." Kasi hanggang ngayon, nandun yun at nandoon ang sentro ng ating mga pagdiriwang. But if you're going to ask, ano po ang katedral ng Santo Papa? Ayun. Kaya po tayo nagse-celebrate ngayon. Hindi ko dahil Inglesero ako ulit. Kundi mas madali po kasi hanapin doon sa libro ng English yung mga celebration ngayon. Hindi yung palipat-lipat ng kahit nakawawa yung mga magbabasa. Today, we celebrate the dedication of St. John Lateran. Sino po itong St. John Lateran? Actually po, ang patron ng simbahan ay si San Juan Bautista. At yung St. John Lateran, dyan nakuha ng isang eskwelahan ng kanilang pangalan, San Juan de Letran. But the St. John Lateran Church is the cathedral of the Pope. Kaya po pagkatapos na maging Santo Papa si Pope Leo XIV, papansin nyo, anong una niyang ginawa o isa sa mga ginawa niyang una bilang Santo Papa, he took possession of St. John Lateran. Kasi yun ang kanyang katedral. Bakit po natin ipinagdiriwang yung pagtatalaga ng katedral na yan? Eh, ang layo-layo natin doon. Ikaw nga, Father, hindi ka pa nakakatungtong ng Italia. Hindi ko talaga gusto. Mas gusto ko sa Pilipinas. I love the Philippines, my Philippines. Mahalaga po ang ating pagdiriwang na ito because it speaks much about communion. Father, communion, hindi po ba yun yung ginagawa natin? Sa kalagitnaan ng misa, tinatanggap namin yung katawan ni Kristo? Yes. But always remember that when we talk about communion, it's not just you receiving the body of Christ. Mahalaga po ang sense of communion dahil itong communion na ito ang nagiging palatandaan ng pagkakaisa ng inang simbahan. It is this sense of communion that unites us as a church. This sense of communion makes the church one and Catholic. Ano ibig sabihin ng one? Iisa. At nagkaka-isa. Eh bakit Catholic? Kasi po pag sinabi natin Catholic, it is the Greek translation of the word universal. Ibig sabihin, isang simbahan na nakakalat sa buong daigdig.
iisang simbahan kung saan iba-iba man ang ating kultura, iba-iba man ang ating kaugalian, iba-iba man ang ating lingwahe, iba-iba man ang ating nasyonalidad at lahi, pero tayo nabibilang sa iisang pandaigdigang simbahan. When we talk about being Catholic, it is talking about the church being universal. Kaya nga po, doon sa mga nakapag-abroad dyan, at inabutan ng Sunday sa ibang bansa, sana po nagsisimba kayo kahit hindi nyo naiintindihan yung lingwahe ng bansa. Bakit? Kasi mapapansin nyo, kahit hindi nyo naiintindihan yung lingwahe, makakasunod ka. Dahil ang pagdiriwang ng misa, saan ka man mapunta, ay iisa. Kung hindi mo man masundan yung pagbasa, pwede kang gumamit ng misa dahil ang pagbasa ay iisa. Doon natin nakikita at napapatunayan na ang simbahan is a universal church. Kaya po huwag kayong mag-isip na, ay ganito sa Pilipinas lang, no. Siguro yung iglesia, sorry. Yung iglesia ni Cristo, sa Pilipinas lang po marami yan. Halos hindi mo yan makikita sa ibang bansa. Kasi locally made. Pero ano po yung punto when we talk about communion sa konteksto ng katedral ng Santo Papa? Unang punto sa ating pamimilay. You don't just receive Christ, you are being received into the body of Christ. Kaya po pag sinabi natin communion, hindi lang po yung katawan ni Kristo, amen. Kasi akala ng marami sa atin pag nangumunyon ka, tinanggap po si Kristo, tapos na. Tandaan niyo po, the Eucharist belongs to the three Christian sacraments of initiation. Ano ibig sabihin ng sacrament of initiation? Mga sakramento na nagbibigay sa isang tao ng karapatang mapabilang sa katawan ni Kristo. Mga sakramentong nagbibigay sa inyo ng pribilehyo maging miyembro ng simbahan. Ano po yung unang-unang sakramento ng Christian initiation o ng pagiging miyembro ng simbahan? Miyembro. Po? Baptism. Dahil hindi ka magiging miyembro ng simbahan kung hindi ka binyagan. Ano yung nagpapaging ganap ng binyag? Kumpil o confirmation. No? Pero dahil nga sa ating tradisyon, binibinyagan ng bata na maliit, sumusunod ang komunyon bago ang confirmation kasi yung confirmation binibigay natin at an older age. This is by Pope Pius X. Pinayagan niyang makapag-first communion yung mga maliliit na bata. Kaya po kung tutuusin, by virtue of Pope Pius X, hindi natin dapat inigilay ang first communion ng grade 3, ng grade 4, grade 5. It should be at grade 3. Dahil ang purpose, kahit maliit pa, nakakatanggap na ng katawan ni Kristo. That's the reason why Pope Pius X allowed it. Kasi yung iba sa atin, masyado yatang mabulaklak ang utak. Gawin natin grade 6. Para naiintindihan yung ginagawa. Kaya nga maliit kasi yung magulang ang dapat nagpapaliwanag. Kasi ang mga magulang ngayon, tamad. Anak, ganito ang pagdadasal. Anak, tinatanggap mo si Kristo. Anak, magsimba tayo. Trabaho ng magulang yan. Lahat ng magulang, iasa na lang natin kay Ate Ses. Kaya tuloy, dadating dito ang bata na hindi marunong mag-sign of the cross. Dadating dito ang bata na hindi marunong magdasal. Sinong nagpabaya? Yung katikista po. Wow. Kaya nga po, dito natin makikita, when we talk about communion, pinaghahandaan. Tinitraining ang bata. And we don't take it for granted. Pero alam niyo po, nakakakilabot ngayon, may mga kaso pa tayo na pati pagpapabinyag sa anak, nakakalimutan na ng magulang. Kailan lang malalaman na hindi nabinyagan? Kailan lang malalaman na hindi nakumpilan? Swerte na lang kung magpapakasal sa simbahan. Kung hindi pa sa simbahan nagpakasal at sa wets lang nagpakasal, patay kang bata ka. Maraming magulang pabaya sa kanilang pananagutan sa pagiging Kristiyano ng kanilang mga anak. Pasensya na po, nagsasabi lang ng totoo. Father, ang dami ko ng problema sa buhay. Oo.
Kaya kung alam mo marami kang problema sa buhay, ang dapat mong i-prioritize yung problema ng pagpapalaki mo sa anak mo ng maayos para hindi siya madadamay sa gulo ng buhay mo balang araw. Hindi ho sapat na naglalagay ka lang ng pagkain sa mesa. Hindi sapat na nabibilhan mo siya ng bagong damit. Kailangan mo makita na siya ay naipapalaki at nailalapit mo sa Diyos ng maayos. Because when we talk about communion, it is not just about you receiving Christ, but Christ receiving you. Yun yung ikalawang dimension. Hindi mo lang tinatanggap si Kristo, kundi ikaw ay nagiging bahagi ng katawan ni Kristo. At yun po yung punto ng ating pagdiriwang. We are members of the church. We are the building blocks of the church. It's not as simple as tinanggap mo ang ostya. It's not as simple lang na pumila ka at nakipaghihian ka kay Father Eric. Dahil mas mahalaga at very crucial sa ating identity, nagiging bahagi tayo ng katawan ni Kristo. Kaya nga po pansinin nyo, napakaganda ng symbolism ng ating pagdiriwang. Pag nakaharap kayo sa akin, nakikita niyo yung malaking krus sa likod ko, reminding you of Christ in me. Pero mapansin din po ninyo, bakit pag nakaharap ako sa inyo, may krus din? Ito madalas pinagbibatihan. Hindi makita ang pari. May nakaharap na krus sa harap niya. Anong sabi ni Pope Benedict XVI? It is not the priest that should be visible. What should be visible is Christ. Kaya pag ako naman ang humarap sa inyo, may krus sa harap ko, pinapaalala rin sa akin na ang kaharap ko ay si Kristo. Sino yung Kristong kaharap ko? Kayo. You form the body of Christ. That's why when you talk about communion, it is twofold. You receive Christ, but Christ receives you. Kaya nga, napakabigat ng tungkulin ng isang magulang na ihanda ang kanyang anak sa pagtanggap kay Kristo. Sapagkat hindi lang niya hinahanda ang anak niya para maging tagatanggap kay Kristo, kundi inihahanda niya ang anak niya upang maging bahagi ng katawan ni Kristo. At bakit po mahalaga yun? Simple po. Tandaan niyo pong kantang ito. Tatanda at lilipas din kayo. Bakit pa po binago yung lyrics? Yung nga po ang punto eh. Tatanda tayo. Darating ang araw, papasakan ng bulak ng ating mga ilong. It's an inevitable thing. Ngayon, kung hindi mo inihanda ang anak mo, sino ang magpapatuloy ng ating pananalig? Sino ang magpapatuloy ng ating sinimulan? Sino ang magpapabunga ng ating itinanim? The next generation is going to be prepared by this generation. Kaya kung tayo ay magpapabaya sa pananagutan natin sa mga anak natin at sa Diyos, pag kinanta na natin yung tatanda at lilipas din tayo, walang papalit sa atin. Walang magpapatuloy ng ating sinimulan. Walang magpapabunga ng ating itinanim. It is the next generation who will take charge of what we have begun. Kaya tingnan niyo po, ang lectors, commentators natin. Pero, honestly, tumatanda. Gusto niyo ng bagong mukha ng lectors, commentators, hindi naman papalitan kundi may kasunod sila. Nasaan ang kabataan? Tingnan niyo yung mga eme natin. Gusto niyo ng susunod na henerasyon ng mga eme? Nasaan ang kabataan? Tingnan niyo yung mga madre. Tingnan niyo si Sister Kelly. Bakit hindi siya makapag-retire? Kasi walang susunod na mas bata. Tingnan niyo na lang ako. Dumating ako dito, saripa pa ako. Malapit na ako malanita. Buti na lang may oordinahan. Pero that's the point. We build the body of Christ, but here on earth, this body must be replenished by the next generation.
Pangalawang punto sa ating pagdiriwang. Hindi lang kasi communion dahil tinatanggap mo si Kristo. Mahalaga rin saang kapag ka nakikisalo. Ano ibig sabihin ng saang kapag ka nakikisalo? Dalawa po ang simbolo ng altar na yan. Una, because of our origins that we celebrated the Mass in the catacombs, it is the symbol of a grave. Actually, yung nicho. Kasi sa ibabaw ng nicho sila nag-misa nung persecuted pa ang mga Christians. And another symbolism of this altar is that it is the table of banquet. Ano ibig sabihin ng table of banquet? Yung mesa kung saan nakalatag ang mga handaan. Father, wala namang hinanda. Pag fiesta, meron may igado, may minudo, may pansit, may adobo. Hindi naman ho kasi handa ang pangbusog sa tiyan ang pinag-uusapan natin. Ano ang pinaka-ultimate na handa ng Diyos para sa atin? Ang katawan at dugo ni Kristo. Kaya ang tanong din doon, saan kapag ka nakikisalo? At anong sabi ng ikalawang pagbasa? I laid the foundation and someone builds on it. But no one can lay a foundation other than the one that has already been there. Ako ang nilagay ang pundasyon at ako'y nagtatayo sa ibabaw ng pundasyon na ito. Ngunit hindi maaaring palitan ang pundasyon na nailagay na. So, ibig sabihin, ano yung pundasyon na nailagay na? Si Kristo. At yung pundasyon ni Kristo, doon tayo lahat nakikisalo. Doon tayo lahat nakikibahagi. Kaya pag sinabi din, kanino kapag ka nakikisalo? Sa hapag ni Kristo? Sa hapag ni Villanueva? Sa hapag ni Manalo? Sa hapag ni Luther? Kanino? Sa hapag ni Soriano? Pag nandun ka sa hapag ni Soriano, mag-isip-isip ka muna. Are you really in communion with Christ? Kapag nandun ka sa hapag ni Manalo, yung inyong ubas Welch. Yung Santa Cena mo tuwing Huwebes, mag-isip-isip ka muna. Because when we talk about to whom we commune, ito po kasing altar natin dito, connected po. Saan? Sa altar na nandoon sa iba. That's part of communion. Kasi ang pinanggalingan ng altar na ito ay yung altar ng obispo sa iba. At yung altar ng obispo sa iba, connected naman sa altar ng Santo Papa sa Roma. It connects us to the Pope. And what connects us to the Pope connects us to Christ. Kaya hindi pwedeng kung kani-kaninong hapag ka lang kakain. Kaya naalala nyo, nung Lanabal, anong sabi ko, nung nandito ang obispo? Kompleto ang simbahan. Bakit? Because I am your parish priest in behalf of the bishop. Sino talaga ang parish priest ng simbahang ito? The bishop. And I am just delegated in his behalf. Kaya nga po in that sense, dahil ako'y kaisa ng obispo, yung pagdiriwang ng misa sa altar dito sa San Marcelino ay nagiging kaisa ng pagdiriwang ng misa sa iba. At yung pagdiriwang ng misa sa iba ay nagiging kaisa ng pagdiriwang ng misa sa Roma. Kaya po kung mapapansin nyo, ano yung title ng libro na ginagamit sa pagmimisa sa Tagalog? Aklat ng pagmimisa sa San Marcelino? No. Aklat ng pagmimisa sa Zamboanga? Ano nakalagay? Aklat ng pagmimisa sa Roma. At yung English translation din ang tawag doon ay Roman Missal. Aklat ng pagmimisa sa Roma. When we talk about communion, we talk about a sense of connection na ang lahat ng simbahan ay nagiging isang dire-diretsyong pag-uugnay na tayo inilalapit ng Papa sa ating Panginoong si Kristo. Dahil sinabi ng Papa ng Panginoon, ikaw Pedro, ikaw ay bato, at sa batong ito'y itatatag ko ang aking simbahan. At panghuli, dahil nga tayo isang nag-uugnay, mahalaga yung tinatawag na
Kakaisa. Ano ibig sabihin ng pagkakaisa? Hindi lamang kung na nagkakaisa tayo, nag-a-agree tayo sa isang bagay, kundi nagkakaisa tayo sa aray ng simbahan. Nagkakaisa tayo sa pagkilala kung sino si Kristo. Kaya dito po natin laging sinasabi, huwag po niyong iisipin na pag binanggit ang salitang Jesucristo, ay iisang Jesucristo ang ating tinutukoy. Because the Jesus Christ of other groups may not necessarily be the Jesus Christ we mentioned. Father, paano yun ay isang salita lang naman? Di ba, kahit po sa lingwahe, may isang salita, pero ang isang salita ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan. At alam mo yung punto ng iba't ibang kahulugan, depende po sa aral na ipinanghahawakan ng inyong grupo o ng simbahan. Kasi po sa atin, yung Jesucristo natin ay totoong Diyos at totoong tao. O may grupo dyan magsasabi, tao lang siya. May grupo dyan magsasabi, Diyos lang siya. Sino ba nagsasabi ng totoo? Kung may pinanghahawakan kang totoo, the rest would be kasinungalingan. Pero ang ipinakilalang Kristo sa atin ng Ama ay Kristong totoong tao at totoo ring Diyos. Ang Kristong ipinakilala sa atin ay anak at nag-iisang anak ng Birhen Maria. Sa ibang grupo, may kapatid daw si Jesus at hindi siya ang nag-iisang anak ni Maria at ni Jose. Ang ganun po ba? Yun nga po yung punto. We may talk about the saying Jesus Christ by name, but by the identity and teaching, they are different. Sa ibang grupo, may iba-iba silang interpretasyon kung sino si Kristo. Kaya nga dito nagkakaroon ng kahulugan yung sasabihin sa Ebanghelyo, who do people say that I am? Kasi maraming magiging opinyon, maraming magiging pananaw ang iba't ibang tao. Pero bandang huli, matapos sabihin ng mga apostol, ang opinyon at pananaw ng iba't ibang tao, ibinalik ni Kristo ang tanong, ikaw, anong masasabi mo? Sino ako? Sabi ni Kristo. Ikaw, anong masasabi mo? Sino ako? Sabi ni Kristo. At kung ang ipapahayag mong Kristo ay iba sa ipinahayag ng simbahan, we're not talking of the same Christ. Kaya nga sabi ni San Pablo sa isa niyang pangaral, sa isang sulat, maski ako, kung ako ay magpapakilala sa inyo ng ibang Kristo, maliban sa naipakilala na, maging ako'y huwag niyong paniwalaan. Sapagkat kung ano yung ipinakilala ng Ama, yun ang Kristong dapat kilalanin ng lahat. Communion. Hindi lang po ito simpleng pagtanggap sa katawan ni Kristo. Ang communion ay ang nangangahulugang nagkakaisa at pinagbubuklod na simbahan ng Diyos. Amen.